Inagaw nila ang aking anak at winasak ang aking pagkatao. Habang nagsasaya si Gavino sa kabilang kwarto, kasama ang kanyang taksil na pamilya. Ako ay ikinulong sa kadiliman at tinawag na baliw. Wala kang kwenta, Mireya. Sabay halahak ni Doña Severina, ngunit hindi ako susuko. Mula sa alikabok ng kasamaan nila, babangon ako at babawiin ko ang aking dugo at laman. Kayang-kaya ko bang itayo ang aking sarili kapag ang buong mundo ay nakatayo laban sa akin? Tandaan mo, Gavino, walang kwenta ang babaeng yan. Isang hampas lupa na ginawa lang nating tao, at ngayon ay nagiging balakid pa sa negosyo natin. Nakatayo si Mireya sa gilid ng kurtina ng dressing room sa maranging rest house sa Tagaytay. Hawak ng kanyang magkabila ang kamay ang mamahaling barong Tagalog ni Gavino na masikap niyang pinaplansa at inayos ang bawat tupi para sa gaganaping piging ng pamilya Almeida. Ang bawat bakas ng pawis sa kanyang noo ay katibayan ng 7 taong pagsisilbi ng walang reklamo, ngunit ang boses ng kanyang biyenan na si Doña Severina mula sa kabilang silid ay parang punyal na humiwa sa kanyang dibdib. Nanigas ang kanyang mga daliri. Ang init ng plansa ay gumapang sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang lamig na mabilis na lumalaganap sa kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Ang kanyang lalamunan ay parang tinikang bigla, at ang tubig sa kanyang mga mata ay unti-unting lumabos sa kanyang paningin. Walang inay na lumabas sa kanyang labi. Ang sakit ng katotohanan ay hindi sumisigaw. Ito ay tahimik na pumapatay sa loob. Nang lumabas si Doña Severina at si Gavino sa silid, mabilis na pumasok si Mireya nang nanginginig ang buong katawan. Sa ibabaw ng mesa ng kanyang asawa, nakalapag ang isang kulay kayumangging sobre. Sa pagbukas niya nito, tila huminto ang ikot ng mundo. Isang psychiatric evaluation report na may selyo ng ospital at peking pirma ng doktor. Nakasaad doon na si Mireya Villarreal Almeida ay may malubhang karamdaman sa pag-iisip, hindi kakayanan magdesisyon para sa sarili, at inirerekomendang ipasok sa isang pasilidad. Sa ilalim nito ay ang kasunduan sa pagbebenta ng 300 ektarya ng niyugan sa Candelaria, ang tanging pamana ng kanyang namayapang ama na nilagdaan ni Gavino bilang kanyang legal na tagapang-alaga. Ano to, Gavino? Bulong ni Mireya nang muling pumasok ang kanyang asawa sa silid. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagkabigo. Pinalalabas ninyong baliw ako para makuha ninyo ang lupa ng tatay ko. Lumingon si Gavino. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa kanyang gwapong mukha. Inayos nito ang kanyang cuffs at malamig na tumingin sa kanya. Huwag ka mag-alala, Mireya. Para rin ito sa kabutihan mo at ng pamilya. Hindi mo kayang hawakan ang ganyang kalaking ari-arian. Mas makakabuti sa'yo na magpahinga sa isang tahimik na lugar. Para sa akin o para sa katakawan ninyo sa salapi. Sigaw ni Mireya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng pagkagulat at pagtataksil. Naglilingkod ako sa inyo, Ti. Niis ko ang lahat ng pang-aapi ng nanay mo dahil sa utang na loob ng pamilya ko sa inyo. Pero ang pagnakawan ako ng pamana ng tatay ko sa sandaling yan pumasok si Doña Severina, na akay-akayang 6 na taong gulang na si Lila. Nakasuot ang bata ng magandang rosas na damit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Mama! Sigaw ni Lila nang makita ang ina. Tumakbo ang bata patungo kay Mireya at mahigpit na yumakap sa kanyang saya. Mabilis na lumapit si Gavino at marahas na hinawakan ang braso ng bata. Lila, sumama ka sa yaya mo. Aalis na tayo. Huwag-huwag mong kukunin ang anak ko, sigaw ni Mireya habang pinaprotektahan si Lila sa kanyang mga bisig. Gavino, mahiya ka naman sa Diyos, wag ang anak ko. Lumapit si Doña Severina at nang uuyam na tumawa ang kanyang boses, ay puno ng put at pagmamataas. Huwag kang magdrama rito, Mireya. Wala kang karapatan sa batang yan. Isang baliw na ina na walang panggastos. Paano mo bubuhayin si Lila sa mga bulok na niyog ng tatay mo? Utang mo sa amin ang buhay mo. At ang batang yan ay isang Almeida. Mabilis na inagaw ni Gavino si Lila mula sa mga bisig ni Mireya. Ang sigaw at iyak ng bata na humihingi ng tulong sa kanyang ina ay yumanig sa buong silid. Sinubukan ni Mireya na humabol,
ngunit tinulak siya ni Gavino ng malakas dahilan upang mabagok ang kanyang balikat sa gilid ng aparador. Kailangan mo na magpalamig ng ulo, Mireya. Malamig na wika ni Gavino habang hawak ang umiiyak na bata. Kapag natapos na ang okasyon sa ibaba, ipadadala ka na namin sa pasilidad sa Maynila. Kaladkad ng 2 tauhan ni Gavino, si Mireya patungo sa ilalim ng rest house sa bodega ng alak na gawa sa makakapal na semento at walang bintana. Isinara nila ang mabigat na pintuan ng kahoy at narinig ni Mireya ang tunog ng pagbaba ng bakal na trangka mula sa labas. Dilim. Isang napakagulat at nakalulunod na kadiliman. Nakaluhod si Mireya sa malamig na semento, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding dalamhati. Ang kanyang balikat ay kumakabit sa sakit, ngunit mas matindi ang sugat sa kanyang puso. Bawat tibok ng kanyang dibdib ay parang tinik na pumupunit sa kanyang pagkatao. Tumingala siya sa kadiliman. Sa loob ng 7 taon, binigay niya ang lahat. Isinuko niya ang kanyang pangarap, ang kanyang danggal, at ang kanyang sarili para lamang maging isang mabuting asawa at minora. Ngunit sa huli itinapon siya na parang basahan nang makuha na nila ang kanilang gusto. Kailanman ay hindi siya gumante, kailanman ay hindi siya nagreklamo. Ngunit ang agawin ang kanyang anak, ang sirain ang huling alaala ng kanyang ama sa ilalim ng malalim na bulsa ng kanyang saya. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit at matigas na bagay. Isang lumang keypad phone, isang bagay na lihim niyang itinalaga para sa mga oras ng kagipitan na matagal na niyang nakalimutan. Nang buksan niya ang screen, ang mahinang liwanag nito ay tumama sa kanyang basag na mukha. Iisa lamang ang numero na nakatala sa memory, anang lumang tilpunong iyon. Ang numero ng lalaking ipinagpalit niya noon sa pangalan ng obligasyon at utang na loob. Mula sa labas narinig niya ang ugong ng makina ng sasakyan na unti-unting lumalayo. Ang sasakyang naglalayo sa kanyang anak, patungo sa isang buhay ng paghihirap at pagmamanipula. Napatitig si Mireya sa maliit na liwanag ng telpo o sa kanyang kamay. Ang kanyang luha ay patuloy na pumapatak sa basag na salamin ng screen, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na liwanag ng pagpapasya. Kaya pa ba niyang tiisin ang dilim na ito? O gagamitin niya ang natitirang natatagong apoy sa kanyang kaluluwa upang sunugin ang lahat ng nagnakaw sa kanyang buhay sa loob ng marangyang basilika sa Maynila, natatakpan ng puting rosas ang bawat sulok ng dambana. Nakatayo si Dante Vergara sa harap ng altar, nakasuot ng mamahaling itim na Amerikana matipuno at walang kaimik-imik. Sa kanyang tabi ay si Danica Aragon, isang kilalang abogada na nakasuot ng simpleng eleganteng bridal gown. Ang pamilya ng mataas na lipunan ay tahimik na nakasaksi habang ang pari ay nagsimulang magsalita ng mga banal na salita ng kasal. Para kay Dante ang kasal na ito ay isang mahalagang hakbang sa negosyo at alyansa. Ngunit sa gitna ng taimtim na panalangin ng pari, isang lihim na pag-vibrate ang naramdaman ni Dante sa ilalim ng kanyang panloob na bulsa ng Amerika. Nanigas ang kanyang balikat. Ang teleponong yon ay 7 taon ng tahimik. Iisa lamang ang nakakaalam ng numerong yon, ang babaeng nagwasak ng kanyang puso at nagpakasal sa kanyang pinakamatinding kaaway. Lihim na inilabas ni Dante ang maliit na telepo, no habang ang mga tao sa simbahan ay nakatingin sa pari. Nang datignan niya ang screen, ang pangalang nakatala dun ay nagpalukso sa kanyang dibdib sa matinding gulat. Mabilis ning itinapat ang telepo sa kanyang tainga. Andid pinansin ang nagtatakang tingin ni Danica at ng pare. Dante? Ang boses sa kabilang linya ay basag nanginginig sa matinding takot at luha. Pwede mo ba akong sundan? Ang mga salitang iyon, ang lumang password ng kanilang kabataan sa tuwing kailangan ni Mireya ng tagapagligtas. Ang boses na iyon ay hindi ang boses ng isang mayamang misis ng Almida. Ito ay boses ng isang inang winasak at nawawala ng pag-asa. Mireya, nasaan ka? Bulong ni Dante. Ang kanyang boses ay napuno ng matinding pangamba na hindi pa kailanman narinig ng sinuman sa kanyang mga kakilala. Kinuha nila si Lila. Ikinulong nila ako sa Tagaytay. Dante, tulungan mo ako. Naputol ang linya sa kabilang dako.
pinalitan ng tunog ng naputol na koreo. Lumapit ang sakristan, dala ang lalagyan ng mga rings para sa palitan ng sumpaan. Tumingin si Danica kay Dante, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagtataka at unti-unting galit. Dante, sino yan magpapakasal tayo ngayon? Tumingin si Dante sa singsing na ginto na nakapatong sa pelus. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kanyang isip nakikita niya ang mukha ni Mireya na umiiyak at ang bata na nasa panganib sa kamay ni Gavino Almeda. Ang lalaking pumatay sa kanyang pangarap at nagnakaw sa kanyang pamilya. Ibinaba ni Dante ang kanyang kamay. Ang gintong singsing na hawak ng pari ay nahulog at gumulong sa malamig na semento ng dambana na lumikha ng isang malinaw at nakabibiing tunog sa gitna ng tahimik na simbahan. Patawarin mo ako, Danica! Malamig, ngunit nanginginig na sabi ni Dante. Bago pa makapagsalita ang sinuman, tinalikuran ni Dante ang altar. Tumakbo siya palabas ng dambana sa harap ng daan-daang bisita na napasigaw sa pagkagulat. Ang mga bulaw ng tsismis ay mabilis na kumalat, habang si Danica ay naiwang nakatayo sa harap ng dambana, hawak ang kanyang buke ng mga bulaklak, habang ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding pagkapahiya. Sumakay si Dante sa kanyang itim na sasakyan sa labas ng simbahan. Pinarada niya ang makina sa pinakamataas na bilis dahilan upang umusok ang gulon sa semento, habang mabilis na pumatak ang sasakyan patungo sa highway ng Tagaytay. Ang kanyang mga daliri ay nakahawak ng napakahigpit sa mamahaling pambato ng manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. 7 taon siyang naghintay ng pagkakataong ito. 7 taon siyang nabuhay sa galit at pagnanais na gantihan ang pamilya Almeda. Ngunit habang mabilis siyang nagmamaneho sa gitna ng bumubuhos na ulan, patungo sa kabundukan iisa lamang ang tanong na pumupukpok sa kanyang isipan. Iniligtas ba niya si Mireya? Dahil mahal pa rin niya ito? O dahil ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon upang tapusin ang pamilya Almeda? Magpakailanman. Sa loob ng madilim na bodega sa basement, malamig ang semento at amoy luma ang hangin. Hawak ni Mireya ang isang mabigat na lumang bote ng alak na nahanap ng kanyang nangangapa na mga daliri sa gitna ng kadiliman. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ang mukha ng kanyang anak na si Lila na umiiyak habang inagaw ni Gavino ay pumupukpok sa kanyang isipan. Ipinukpok ni Mireya ang bote sa kahoy na trangka ng pintuan. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumambulat sa katahimikan ng bodega. Ngunit hindi naiwan ang pag-asa sa kanyang dibdib. Sa kabila ng mga sugat sa kanyang daliri mula sa basag na bubog, ginamit niya ang matalim na dulo ng bote upang sigasiging tabasin ang kahoy na trangka. Walang luha na lumabas sa kanyang mga mata. Pinalitan na ito ng nag-aalab na pagnanais na makalabas at mahanap si Lila. Sa labas ng rest house sa Tagaytay, ang malakas na buhos ng ulan ay binalot ang buong kabundukan. Isang mabilis na pagpreno ng sasakyan ang lumika ng malakas na huni sa basang semento. Huminto ang itim na kotse ni Dante sa mismong tapat ng bakod. Bumaba siya nang walang payong ang kanyang basang Amerikana ay nakadikit sa kanyang katawan, habang ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pangamba. Harangan siya ng 2 lalaking guards ni Gavino sa pintuan ng rest house. Sino ka pribadong ari-arian nito ng pamilya Almeda? Hindi na tinapos ni Dante ang salita ng lalaki. Sa isang mabilis at matatag na galaw, hinawakan niya ang bisig ng guard at pinalayo ito sa pintuan sa pamamagitan ng kanyang matinding awtoridad. Nasaan si Mireya? Malamig na tanong ni Dante, ang kanyang boses ay parang kidlat sa gitna ng ulan. Mula sa ilalim ng hagdanan, narinig ni Dante ang mahinang tunog ng pagpukpok sa kahoy. Mabilis siya bumaba sa madilim na basement, kasunod ang kanyang 2 tauhan. Sa isang malakas na pagtulak sa nabasag na trangka, bumukas ang mabigat na pintuan ng bodega. Nakatayo si Mireya sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang damit ay may punit at dumi, ang kanyang mga kamay ay may kaanting dugo mula sa bubog, ngunit ang kanyang tayog ay matatag. Nang tumama ang liwanag ng ilaw mula sa hagdanan, nagtagpo ang kanilang mga mata. 7 taon. 7 taon na puno ng galit, pangungulila at mga tanong na walang kasagutan. Napatigil si Dante.
Ang kanyang matigas na mukha ay unt-unting lumambot habang nakatitig sa babaeng dating naging buong mundo niya. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at nanginginig. Puno ng takot at pag-aalinlangan ang mga mata ni Mireya. "Dante?" Bulong niya, ang kanyang boses ay halos liparin ng hangin. Walang sinabing salita si Dante. Inilabas niya ang kanyang malinis na puting panyo mula sa bulsa. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha ni Mireya at inayos ang gulugulong buhok na nakadikit sa basang noo ng babae gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang init ng kanyang kamay sa malamig na balat ni Mireya ay nagdulot ng isang matinding kilig at sakit sa kanilang dalawa, isang paalala ng pag-ibig na winasak ng tadhana. "Ligtas ka na, Mireya." Mahinang wika ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-aalaga. Pumatak ang luha ni Mireya habang nakatitig sa panyo sa kanyang kamay. "Si Lila, Dante ang anak ko, kinuha siya ni Gavino." Tumingin si Dante sa kanyang tauhan na katatapos lang makipag-usap sa telpon o sa labas. Yumuko ang tauhan at nagbigay ng ulat sa kanya. Humarap si Dante kay Mireya. Ang kanyang mukha ay muling naging seryoso at madilim. Tumingin siya sa mga mata ng babaeng nawawala ng lakas. "Wala na rito si Lila, Mireya," wika ni Dante. Ang boses niya ay mabigat at puno ng masamang balita. "Nakaalis na ang sasakyan ni Gavino, kalahating oras na ang nakalilipas. Dinala nila ang anak mo sa Maynila at naka-lockdown ang mansyon ng mga Almeda." Dinala ni Dante si Mireya sa isang tago at tahimik na rest house sa Alfonso, Cavite. Malayo ito sa ingay ng highway na papaligiran ng matatayog na puno na sumasayaw sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Pagkapasok sa silid, pinaupo niya si Mireya sa malambot na sofa habang kumuha siya ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Lumuhod si Dante sa tapat ni Mireya. Walang imik niyang hinawakan ang basang paa ng babae upang linisin ang putik at mga galos mula sa pagtakas sa bodega. Ang init ng kanyang mga palad sa malamig at nanginginig na balat ni Mireya ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente ng emosyon. Tumingala si Dante, ang kanyang madidilim na mata ay nakatitig sa mukha ni Mireya. Malapit ang kanyang mukha, nararamdaman ni Mireya ang mainit nitong hininga. "Salamat, Dante." Mahinang bulong ni Mireya, ang kanyang mukha ay bahagyang namula sa kabila ng panghihina. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi ka dumating." "Huwag mong isipin yan," sagot ni Dante habang dahan-dahang pinapatuyo ang sugat sa paa ni Mireya. "Kahit kailan, hindi kita pababayaan." Matapos linisin ang mga sugat, umalis si Dante upang kumuha ng mainit na inumin. Nakaupo si Mireya nang marinig niya ang mahinang boses ni Dante mula sa balkone. Lumapit siya ng dahan-dahang walang tsinels upang makinig sa siwang ng pinto. "Gawin mo ang lahat." Malamig na utos ni Dante sa telpo. "Gamitin mo ang mga peking dokumentong nakuha natin sa Tagaytay. I-leak mo sa media na si Gavino Almeda ay nagnanakaw ng lupa at nanggigipit ng asawa. Sisiguraduhin nating babagsak ang stock ng Almeda Group bukas ng umaga. Ito na ang pinakahihintay nating pagkakataon upang makuha ang kanilang ari-arian." Tila naging yelo ang dugo ni Mireya sa kanyang mga ugat. Binuksan niya ang pinto ng balkona nang malakas dahilan upang lumingon si Dante sa gulat at ibaba ang telepono. "Dante, ano ibig sabihin nito?" Tanong ni Mireya, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Iniligtas mo ba ako dahil nag-aalala ka sa akin at kay Lila? O dahil gusto mo lang gamitin ang biyenan ko para sa negosyo mo?" Lumapit si Dante, sinubukang hawakan ang kanyang balikat. Ngunit mabilis na lumayo si Mireya. "Mireya, hindi mo naiintindihan. Ang pamilya Almeda ay kailangang magbayad. Ang ama ni Gavino ang pumatay sa aking ama at nagnakaw ng aming kumpanya ng transportasyon noon. Ang hustisya para sa iyo ay hustisya rin para sa akin." "Hustisya," sumbat ni Mireya, habang ang luha ng matinding pagkabigo ay muling pumatak. "Ang anak ko ay nasa kamay ng mga Almeda ngayon, Dante, habang nag-aalala ako. Para sa buhay ni Lila, ang iniisip mo lang ay ang pagbagsak ng stock ng kumpanya nila. Ginamit mo lang ako bilang bala para sa digmaan mo." Inilagay ni Dante ang baso ng mainit na kape sa mesa. Ang usok nito ay sumasayaw sa gitna ng malamig na silid. "Uminom ka muna, Mireya. Malamig ang gabi."
Tumingin si Mireya sa mainit na kape pagkatapos ay kay Dante. Hindi niya hinawakan ng baso. Hindi ko kailangan ng kape mo, Dante. At hindi ko kailangan ng tulong mo kung ang kapalit nito ay ang maging kasangkapan ng isa pang lalaki. Mireya, hindi ka pwedeng umalis ngayon mapang-anib sa labas, banta ni Dante habang pilit na humaharang sa pinto. Mas mapanganib ang manatili sa piling ng isang lalaking nagkukunwaring, nagmamalasakit habang may hawak na kutsilyo sa likod. Malamig na sabi ni Mireya, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tinalikuran ni Mireya si Dante at binuksan ang pinto ng rest house. Lumakad siya palabas, sa gitna ng malakas na ulan ng gabi, walang tsinel at walang proteksyon. Nakatayo si Dante sa may pintuan basa ng ulan, ang kanyang mukha habang nakatitig sa kanyang sariling walang laman na mga kamay. Ang bakas ng basa ang tapak ng paa ni Mireya sa sahig ay dahan-dahang natuyo sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Danica Aragon sa harap ng kanyang opisina sa Bonifacio Global City. Napapaligiran siya ng mga reporter na nagtatanong tungkol sa naudlot na kasal nila ng bilyonyang si Dante Vergara. Sa kabila ng matinding pagkapahiya na dinala ng nakaraang gabi, tuwid ang kanyang likod, walang kahit isang luha ang pumatak sa kanyang pisingi. Nakasuot siya ng eleganteng kulay abong business suit, malayo sa itsura ng isang sawing bride. Inilabas ng pamilya Almeida sa pamumuno ni Doña Severina ang balita na si Dante ay tumakbo upang iligtas ang isang baliw na babae na nagngangalang Mireya upang sirain ang reputasyon ng dalawa. Ngunit humarap si Danica sa mga kamera nang may malamig na ngiti. Ang aking personal na buhay ay hindi sakop na aking trabaho bilang isang abogado. At sisiguraduhin ko ang batas ang magpapasya kung ekso ang nagsasabi ng totoo. Pagkapasok sa kanyang pribadong silid, sinimula ni Danica ang pag-iimbestiga sa dahilan ng pag-alis ni Dante. Sa tulong ng kanyang mga tauhan sa korte, nakuha niya ang kopya ng Psychiatric Evaluation Report laban kay Mireya Villarreal Almeida. Bilang isang eksperto sa batas, agad niyang napansin ang mga bura at kadudadudang pirma sa dokumento. Na-realize niya na ito ay isang malaking kaso ng panggigipit sa karapatang pantao. Gamit ang dahilan ng pag-aayos ng ilang dokumento ng negosyo ng kanyang pamilya sa pamilyang Almeida, pumunta si Danica sa malaking mansyon ng mga Almeida sa Forbes Park, Maynila. Doon niya nakita si Doña Severina na nakaupo sa sala, nag-aayos ng kanyang mamahaling alahas, habang naririnig ang mahinang iyak ng isang bata mula sa itaas. Sino ang umiiyak na yan, Doña Severina? Tanong ni Danica habang humihigop ng tsaa. Ang anak ng baliw kong menora, sagot ni Doña Severina na may kasamang iritasyon. Walang disiplina ang batang yan, parang ang kanyang ina, kaya mas mabuting ilayo muna siya rito. Habang abala si Doña Severina sa pagsagot sa isang tawag sa telepo, no dahan-dahang umakyat si Danica sa hagdanan. Sa siwang ng pinto ng isang silid, nakita niya ang maliit na si Lila na nakaupo sa sulok yakap ang kanyang mga tuhod habang umiiyak. Ang tagpong ito ay nagpagising sa saril-alaala ni Danica nung siya ay bata pa. Ang lungkot ng pagiging mag-isa, walang kakampi. Lumapit si Danica sa bata. Lumuhod siya upang maging kapantay nito at kumuha ng isang maliit na tsoklat mula sa kanyang bag. Inabot niya ito kay Lila habang may banayad na ngiti. Huwag kang matakot, maliit na bata. Lahat ng ito ay matatapos din, bulong niya. Bago bumalik sa ibaba, inilapag ni Danica ang kanyang gintong business card sa ibabaw ng maliit na mesa sa tapat ng silid ni Lila. Pagbaba niya narinig niya si Doña Severina na nakikipag-usap sa isang abogada upang pabilisin ang pagpapatapon kay Mireya sa pasilidad. Laging matigas ang mukha ni Danica. Na-realize niya na ang pamilya Almeida ay hindi naghahanap ng kapayapaan. Sila ay mga lubon na nagnangais na pumatay ng tupa. Nang sumakay si Danica sa kanyang kotse, tinitigan niya ang dokumentong nasa loob ng kanyang bag, isang lumang kasunduan na may pirma ng ama ni Gavino na nagpapatunay ng pagnanakaw sa kumpanya ng ama ni Dante. Humarap si Danica sa manibela ng kotse. Gagamitin niya ang kanyang talas ng isip, kapangyarihan ng batas. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang pamilya Almeida kahit nang ibig sabihin nito ay ang ipagtanggol ang babaeng naging dahilan ng kanyang naudlot na kasal.
Bumalik si Mireya sa kanyang bayang tinubuan sa Candelaria, Quezon. Pagod, ibasa pa rin mula sa nagdaang gabi, naglakad siya sa maputik na daan patungo sa lumang bahay kubo na gawa sa kawayan inipa na nakatayo sa gitna ng malawak na niyugan ng kanyang pamilya. Ang amoy ng basang lupa, ikaluskos ng mga dahon ng niyog sa hangin, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa mansyon ng mga Almeda. Sinalubong siya ni Baxben, ang matandang tagapang-alaga ng lupa na may puting buhok, ang mga kamay na magaspang mula sa dekada ng pagtatrabaho sa bukid. "Mireya, anak ko," nag-aalalang, sabi ng matanda habang tinutulungan siyang umakyat sa kubo. Kumuha si Baxben ng isang sariwang buko na kapipitas lang niya. Binuksan niya ito at inabot kay Mireya ang baso ng malamig at matamis na sabaw ng niyog. Habang iniinom ni Mireya ang sabaw, tila naramdaman niya ang yakap ng kanyang namayapang ama, isang init na nagpaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang mabuhay at lumaban. Ngunit ang katahimikan ng niyugan ay nagtapos nang dumating ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na suit, kasunod ang ilang tauhan na may dalang mga kagamitan sa demolisyon. Sila ay mga kinatawan ni Gavino dala ang isang papel na may selyo ng huwad na korte. "Mireya Villarreal, bati ng nangungunang lalaki ng mayabang. Dala namin ang eviction notice para sa lupang ito. Ayon sa kasunduan na nilagdaan ng iyong ama bago siya mamatay, ang lupang ito ay pagmamay-ari na ngayon ng Almeda Development Corporation. Kailangan mong umalis ngayon din." "Pagsisinungaling," sigaw ni Mireya habang tumatayo sa pintuan ng kubo. "Kailanman ay hindi ibinebenta ng tatay ko ang lupang ito sa mga Almeda Pekimpirma, ang nasa papel na yan." Bago pa makalapit ang mga tauhan ng kumpanya, mabilis na nagdatingan ang mga magsasaka ng niyog mula sa iba't ibang dako ng bukid. Hawak ang kanilang mga karit or bolo na ginagamit sa paggawa ng kopra, pumaligid sila sa kubo ni Mireya sa pamumuno ni Baxben. "Huwag ninyong susubukang hawakan ang anak ng aming yumaong amo." Banta ni Baxben, ang kanyang boses ay matatag, walang takot. "Ang lupang ito ay dugo at pawis ng aming pamilya. Hindi namin ito hahayaang makuha ng mga magnanakaw mula sa Maynila." Napaatras ang mga kinatawan ni Gavino nang makita ang pagkakaisa ng mga magsasaka. Ngunit bago umalis, tumingin ng masama ang pinuno ng mga ito kay Mireya. "Hindi pa ito tapos, Mireya. Babalik kami bukas kasama ang mga pulis. Ang titiyakin naming kakaladkarin ka namin palabas ng lupang ito nang may posa sa iyong mga kamay." Tumingin si Mireya sa lumang bolo ng kanyang ama na nakasabit sa dingding ng kubo. Habang papalubog ang araw, alam niyang ang bukos ay magdadala ng isang madugong labanan para sa kanyang kalayaan, Vadanggal. Sa loob ng isang marangyan ngunit malamig na silid sa ikalawang palapag ng mansyon sa Forbes Park, nakaupo ang 6 na taong gulang na si Lila sa sulok ng malaking kama. Binalot siya ng makapal na kumot, ngunit ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Sa ibabaw ng mesa sa kanyang tabi ay nakapatong ang mamahaling pagkain na hindi man lang niya ginawaran ng tingin. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula at swollen mula sa walang patid na pag-iyak, habang binubulong ang iisang salita, "Mama?" Bumukas ang pinto, at pumasok si Doña Severina nakasuot ng eleganteng pambahay na damit habang may hawak na pamaypay. Tumingin siya sa bata ng may matinding kawalan ng pasensya. "Tumigil ka na sa pag-iyak, Lila?" Galit na sabi ng matanda, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. "Walang maidudulot ang pag-atungal mo. Ang ina mo ay isang baliw na itinapon na sa pasilidad. Kung ayaw mong itapon, kurin sa lansangan, matuto kang sumunod sa pamilya Almeda." Mabilis na nagtago si Laila sa ilalim ng kuumot. Pilit na pinipigilan ang kanyang paghikbi upang hindi muling pagalitan. Nang gumabi at matiyak na tulog na si Doña Severina sa kanyang silid, dahan-dahang binuksan ni Yaya Dory ang pinto ng kwarto ni Laila. Ang matandang Vu na higit 30 taon nang naglilingkod sa pamilya Almeda ay may dalang mangkok ng mainit na lugaw na may tinadtad na manok at luya, ang paboritong pagkain ni Laila na itinuro sa kanya ni Mireya. "Lila, apo," bulong ni Yaya Dory habang dahan-dahang inuupuan ang tabi ng kama.
Lumabas si Lila mula sa kumot at mabilis na yumakap sa leeg ni Yaya Dory. Yaya, gusto ko na po kay Mama. Kunin niya na po ako rito. Naiyak si Yaya Dory habang hinahaplos ang buhok ng bata. Kumuha siya ng kutsara at dahan-dahang pinakain ng bata. Habang kumakain si Lila, nagsimulang umawit si Yaya Dory ng isang lumang patulog na kanta, ang kantang itinuro sa kanya ng namayapang ama ni Mireya noong bata pa ito sa Candelaria. Ang malamig at banayad na boses ng matanda ay nagdala ng kaanting ginhawa sa puso ng natatakot na bata. Matapos kumain, kumuha si Yaya Dory ng isang maliit na papel at pangkulay mula sa kanyang bulsa. Gawin natin ang paborito mo, Lila. Gumuhit ka ng larawan para kay Mama. Itatago natin ito sa ilalim ng unan mo at sa oras na makita mo siya, ibibigay natin ito. Masayang gumuhit si Lila ng isang malaking pulang puso na may 3 taong nakahawak ang kamay siya, ang kanyang ina at ang kanyang lolo. Habang inaayos ni Yaya Dory ang una ng bata isang maliit na gintong susi na nakasabit sa kanyang sariling kwintas, ang bahagyang lumabas. Yon ang lumang susi sa lihim na cabinet sa opisina ni Gavino na iniwan ng dating driver ng pamilya bago ito pumatay. Nang makatulog na si Lila, dahan-dahang lumabas si Yaya Dory sa silid. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, narinig niya ang mahinang boses ni Gavino mula sa kanyang opisina sa ibaba nakikipag-usap sa telpon. Siguraduhin mong nakahanda ang mga pasaporte bukas ng gabi, utos ni Gavino sa malamig na boses. Isasakay natin si Lila sa pribadong eroplano patungong Switzerland. Doon natin siya itatago sa isang boarding school. Kapag wala na ang bata sa Pilipinas, wala nang magagawa si Mireya at ang kanyang mga abogado kahit lumapit pa sila sa pinakamataas na korte. Napatakip si Yaya Dory sa kanyang bibig sa matinding gulat. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang hawak ang gintong susi sa kanyang kwintas. Alam niyang meron na lamang siyang mas mababa sa 24 na oras upang iligtas ang bata at iparating ang balitang ito kay Mireya. Isang magandang pulang kotse, ang dahan-dahang huminto sa maputik na daan ng yugan sa Candelaria. Lumabas mula rito si Danica Aragon, nakasuot ng simpleng blusa at pormal na pantalon. Nagtaka at naghanda ang mga magsasaka sa pamumuno ni Bax Ben. Sa pag-aakalang panibagong tauhan na naman ito ni Gavino. Ngunit lumakad si Danica patungo sa kubo na may kasiguraduhan at dignidad. Lumabas si Mireya sa pintuan ng kubo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-abot ang tingin ng 2 babae sa ilalim ng mga puno ng niyog, ang abogadang iniwan sa altar, at ang babaeng tumawag sa gitna ng gabi. Tumingin si Danica sa simpleng kasuotan at sugatang mga kamay ni Mireya. Walang bakas ng karangyaan sa babaeng ito, kundi purong dusa at determinasyon ng isang ina. Habang naglalakad si Danica patungo sa hagdanan, ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ay naipit sa malambot na putik. Napatigil siya na ipit ang kanyang paa at bahagyang nawala ng balanse. Mabilis na bumaba si Mireya. Kinuha niya ang isang pares ng simpleng tsinelas na gawa sa kawayan at inilagay sa tapat ng paa ni Danica. Gamitin mo muna ito, Ate Aragon. Puti ka ng lupa rito, bayad na sabi ni Mireya. Tumingin si Danica sa tsinelas, pagkatapos ay sa tapat na mga mata ni Mireya. Pumasok sila sa loob ng kubo, iniiwan ang putikang sapatos ni Danica sa ibabang hagdan. Pumunta ako rito hindi upang makipag-ayos para kay Dante, malamig na simula ni Danica habang nakaupo sa kawayang bangko. Ipinagpalit niya ako sa iyo sa harap ng altar. Tumingin si Mireya ng diretso kay Danica. Hindi ko hiniling kay Dante na iwan ka, Ate Aragon, at wala akong balak na agawin siya sa iyo o sa kahit kanino. Ang tanging gusto ko lang ay mabawi ang anak ko na si Lila at maipagtanggol ang lupa ng tatay ko. Kung sa tingin mo ay narito ako para sa pag-ibig ni Dante, nagkakamali ka. Tapos na ang nakaraan namin. Ang katapatan sa boses ni Mireya ay nagpalambot sa matigas na puso ni Danica. Inilabas ng abogada ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Narinig ko ang plano ni Gavino. Sabi ni Danica, ang kanyang boses ay naging seryoso. Isasakay nila si Lila sa isang pribadong eroplano patungong Switzerland bukas ng gabi upang tuluyang itago sa iyo. At gumamit sila ng peking pirma upang kunin ang lupang ito.
Lumapit si Danica at inilatag ang mga formular sa mesa. Mireya, ako ang magiging abogado mo. Kakasuhan natin si Gavino ng kidnapping, falsification of public documents at domestic abuse. Gagawin ko ito ng libre pro bono. Nagulat si Mireya, ang kanyang mga mata ay napulo ng luha. Bakit mo ginagawa ito? Pinalayas ka ng dahil sa akin? Ginagawa ko ito dahil abogado ako at hindi ko pinalalampas ang mga masasamang tao na gumagamit ng batas upang mang-api ng mahina. Sagot ni Danica na may matatag na ngiti. At higit sa lahat, bilang isang babae, ayaw kong makitang nagwawagi ang tulad ni Gavino. Inabot ni Mireya ang kamay ni Danica. Ang dalawang babae ay nagkamay isang kasunduan ng solidarismo at rakas ng kababaihan na binuo sa gitna ng kapakumbabaan. Biglang tumunog ang telepono ni Danica. Sinagot niya ito at sa bawat segundo ng pakikinig ang kanyang muka ay pinalitan ng matinding gulat at galit. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Mireya. Kagagawad lang West ng isang emergency arrest warrant laban sa iyo, Mireya. Nagsampa si Gavino ng kasong kidnapping at child abuse laban sa iyo na pinalalabas na ikaw ang nagnakaw kay Lila. Ang mga pulis ay papunta na rito ngayon din upang arestuhin ka. Hindi pa man nakalalayo ang balita tungkol sa arrest warrant, dalawang itim na SUV ang mabilis na huminto sa harap ng kubo ni Mireya. Bumaba si Dante Vergara kasama ang tatlong matatangkad na lalaki. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan ng kubo, ang kanyang muka ay puno ng matinding pagmamadali at takot para kay Mireya. Mireya, kailangan mo nang umalis ngayon din. Utos ni Dante habang hinahawakan ang braso ng babae. Papunta na ang mga pulis ni Gavino. May nakahanda akong pribadong eroplano patungong Bacolod. Doon ka muna magtago habang inaayos ko ang kaso. Napatigil si Dante nang lumabas si Danica mula sa silid ng kubo. Hawak ang kanyang laptop at mga formular, yun ang legal na papeles. Nang uuyam na tumingin si Danica kay Dante. Muling pagtakas sa batas, Dante. Yan ba ang paraan mo ng pagtulon? Ang gawin siyang isang fugitive sa sarili niyang bansa? Gulat na tumingin si Dante sa kanyang dating fiancé. Danica, anong ginagawa mo rito? Negosyo ko ito at ng pamilya Almeida. Huwag kang makialam. Ati Aragon ang abogado ko ngayon, Dante. Malamig, ngunit matatag na wika ni Mireya habang inaalis ang kanyang braso sa hawak ni Dante. Mireya, makinig ka sa akin. Sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gagamitin ni Gavino ang pera at kapangyarihan niya sa korte. Hindi mo kayang lumaban ng malinis laban sa maruming tao. Tumingin si Mireya ng diretsyo sa mga mata ni Dante. 7 taon akong nabuhay sa takot, Dante. Pumasok ako sa bahay ng mga Almeida dahil sa takot at tiniis ko ang pang-aapi nila dahil sa utang na loob. Kung tatakbo ako ngayon kasama mo, magiging alipin ako ng takot habang buhay. Ayokong magtago. Gusto kong harapin si Gavino sa korte ng malinis formal at may danggal bilang ina ni Lila. Napatitig si Dante kay Mireya. Sa kauna-unahang pagkakataon, na-realize niya na ang mahinin at mahinang babaeng minahal niya 7 taon na ang nakalilipas ay wala na. Ang nakatayo sa kanyang harap ay isang inang bakal ang lakas. Isang matinding pait at paghanga ang lumabas sa puso ni Dante. Na-realize niyang hindi na siya ang kailangan nitong tagapagligtas. Mula sa malayo narinig ang tunog ng sirens ng mga sasakyan ng pulis na pumasok sa daan ng Nyugan. 2 mobile car ng pulis ang huminto sa tapat ng kubo at bumaba ang isang matabang kapitan ng pulis. Siya dala ang arrest warrant. Mireya Villarreal, sumama ka sa amin ng maayos. Sigaw ng kapitan mula sa ibaba. Dahan-dahang bumaba si Danica sa hagdanan ng kubo. Nakasuot ng tsinelas ng kawayan. Ngunit ang kanyang lakad ay parang isang reyna. Hawak niya ang isang opisyal na papel na may pulang selyo ng Regional Trial Court. Ipagpaumanhin mo, kapitan. Malamig na sabi ni Danica habang inihahain ang papel sa mismong dibdib ng pulis. Ako si Ati Danica Aragon. Ito ang temporary restraining order at writ of amparo na ibinaba na executive judge 10 minuto ang nakalilipas. Ang anumang pagtatangkang arestuhin ng aking kliyente ay nangangahulugan ng contempt of court at agad na habla laban sayo. Namuti ang muka ng kapitan habang binabasa ang selyo ng korte.
Tumingin siya kay Dante pagkatapos ay kay Danica at pilit na itinago ang kanyang pagkagulat. Sige, Ate Aragon, inis na sabi ng kapitan habang ibinababa ang kanyang kamay. Ligtas siya ngayon, ngunit siguraduhin mong nakatayo ang kliyente mo sa korte bukas ng alas 8 ng umaga para sa custody hearing ni Lila. Dahil kapag hindi siya sumipot, wala ng TRO na makapagligtas sa kanya. Sa loob ng Regional Trial Court sa lungsod ng Lucena, puno ang bulwagan ng mga tao media at mga magsasaka mula sa Candelaria. Pumasok si Mireya na nakasuot ng simpleng puting damit. Sa kanyang tabi ay si Ate Danica Aragon, bitbit ang kanyang mga formularyo. Sa kabilang dako ng silid, nakaupo si Gavino Almeda, kasama ang 4 na mamahaling abogado, habang si Doña Severina ay nakasuot ng mamahaling alahas at hawak ang isang kulay rosas na panyo. Umakyat si Doña Severina sa witness stand. Pinunasan niya ang kanyang walang luhang mata gamit ang panyo at nagsimulang magsalita sa harap ng wes sa isang nanginginig na boses. Your Honor, umiiyak na sabi ni Doña Severina. Iniligtas lang namin ang aming pamilya at ang munting si Lila. Si Mireya ay may malubhang karamdaman sa pag-iisip. Ilang beses siyang nagwala sa aming bahay, sinaktan ng kanyang sarili at pinabayaan ng bata. Ang pagpapagamot sa kanya sa isang pasilidad ang tanging paraan upang protektahan ang aming apo. Habang naririnig ni Mireya ang mga kasinungalingan ng kanyang biyen, naramdaman niya ang matinding sikip sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang pagsusumikap, ang kanyang 7 taong pananahimik at pagpapakumbaba sa bahay ng mga Almida ay ginamit laban sa kanya upang pinalabas siyang isang baliw na ina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding galit at pighati. Sa ilalim ng mesa ng pagtatanggol dahan-dahang, inabot ni Danica ang nanginginig na kamay ni Mireya. Pinisil niya ito ng mahigpit na nagbigay ng tahimik ngunit malakas na mensahe lalaban tayo. Tumayo si Danica para sa cross-examination. Lumapit siya sa doktor na nagpirma sa psychiatric report. Dr. Castillo, malamig na tanong ni Danica. Ayon sa iyong ulat, tinuri mo si Mrs. Mireya Almeda sa loob ng 3 buwan. Ngunit batay sa mga record ng imigrasyon at ospital na aming nakuha, ikaw ay birada sa Estados Unidos sa buong 3 buwang yon. Paano mo nasuri ang aking kliyente habang nakatira ka sa ibang bansa? Namutla ang doktor. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa bulwagan. Hindi makasagot ang doktor habang ang mga abogado ni Gavino ay mabilis na tumayo upang magprotesta. Your Honor, sigaw ni Danica nang may matatag na boses. Meron kaming surpresang saksi na magpapatunay na ang buong ulat na ito ay isang malaking panggagaya at panggigipit. Bumukas ang pinto ng korte. Pumasok si Yaya Dory, ang matandang VU ng pamilya Almida. Hawak niya ang isang maliit na lumang tape recorder sa kanyang nanginginig na kamay. Sa kabila ng masamang tingin at banta ni Doña Severina, umakyat si Yaya Dory sa stand at inilagay ang recorder sa mikropono. Ipinlay ng korte ang recording. Ang boses ni Gavino ay malinaw na sumambulat sa buong bulwagan. Pumirma ka na sa dokumento, Doktor. Kapag naideklara nating baliw si Mireya, mapupunta sa akin ang buong ari-arian ng ninugan sa Candelaria at wala nang magagawa ang babaeng yan kahit lumapit pa siya sa pulis. Naging gulo ang buong bulwagan ng korte. Napatingin ng Wes kay Gavino at Doña Severina nang may matinding galit at puot. Namutla si Gavino habang ang kanyang pangunahing abogado ay mabilis na yumuko at dahan-dahang pumatak patungo sa likod ng silid, lumalayo sa kaso. Ipinukpok ng Wes ang kanyang martilyo sa mesa upang ibalik ang kaayusan. Tumingin siya sa mga dokumento pagkatapos ay kay Mireya. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, matatag na pahayag ng Wes, iniatas ng korteng ito ang agad na pagpapadala ng mga opisyal ng pulisya sa mansyon ng mga Almida. Dalhin si Lila sa aking pribadong silid ngayon din upang personal kong tanungin ang bata. Dinala ng 2 opisyal ng pulisya ang munting si Lila sa pribadong silid ng Wes. Hawak ng bata ang isang lumang rosas na laso sa kanyang maliliit na kamay. Ang laso na lihim na itinago ni Mireya para sa kanya. Maingat at banayad na tinanong ng Wes ang bata tungkol sa kanyang buhay sa mansyon ng pamilya Almeda.
Sa isang mahinang boses na puno ng katotohanan, isinalaysay ni Lila kung paano siya ikinulong ni Doña Severina sa kwarto. Kung paano siya pinagbantaan na hindi na makikita ang kanyang ina at kung paano pinunit ni Gavino ang mga larawan ni Mireya sa kanyang harap. Bumukas ang pinto ng silid ng Wes. Lumabas si Lila na akay ng social worker. Sa kabilang dako ng bulwagan, nakatayo si Mireya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pananabik. "Mama!" sigaw ni Lila. Binitiwan ng bata ang kamay ng social worker at mabilis na tumakbo patungo kay Mireya. Lumuhod si Mireya sa malamig na semento at binuksan ang kanyang mga bisig. Nagyakap ang mag-ina ng napakahigpit, isang yakap ng dalawang kaluluwang, pinaghiwalay ng kasamaan, ngunit pinagbuklod ng walang katapusang pag-ibig. Nagsimulang umiyak ang mga tao sa bulwagan ng korte, maging ang ilang pulis ay hindi napigilang mapaluha sa tagpong iyon. Inangat ni Lila ang kanyang maliit na kamay at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Mireya gamit ang kanyang maliit na daliri. "Uwi na tayo, Mama!" bulong ng bata habang nakatitig sa mga mata ng ina. Bumalik ang Wes sa kanyang upuan sa gitna ng katahimikan ng bulwagan. Ipinukpok niya ang kanyang martilyo sa mesa at binasa ang kanyang pinal na desisyon. Batay sa mga malinaw na ebidensya at testimony, anang bata, pahayag ng Wes sa isang matatag na boses, iniaatas ng korteng ito ang agad na pagpapanatili ng buong kustodi ani Lila sa kanyang inang, si Mireya Villarreal Almeda. Pinawawalang bisa rin ng korteng ito ang lahat ng kasunduan sa pagbebenta ng lupain sa Candelaria. Tumingin ang Wes kay Gavino Almeda. "At para sa kasong falsification of public documents, child abuse at illegal detention, inuutusan ko ang mga awtoridad na agad na pusasan at hulihin si Gavino Almeda." Lumapit ang dalawang pulis kay Gavino at ikinabit ang bakal na posas sa kanyang mga kamay. Namutla si Gavino habang ang mga tao sa korte ay nagsimulang maghihiyaw sa kagalakan. Sinubukan ni Doña Severina na takasan ang mga tao at mabilis na lumabas sa pinto. Ngunit pinalibutan siya ng mga magsasaka mula sa Candelaria sa pamumuno ni Bax Ben. "Tingnan mo ang ginawa mo sa amin," sigaw ni Bax Ben. "Ang akala mo ay mabibili ng pera mo ang husti. Siya ang Diyos ang nagparusa sa inyo ngayon." Bago isakay si Gavino sa sasakyan ng pulis, yumuko ito sa tapat ng kanyang ina at may ibinulong na lihim na salita. Namutla lalo si Doña Severina at napaluhod sa semento sa gitna ng matinding pagkapahiya. Habang nakatayo si Mireya sa labas ng korte, yakap ang kanyang anak na si Lila at katabi si Danica, lumapit si Dante sa kanila. May ngiti sa mukha ni Dante habang nakatitig sa mag-ina. Ngunit bago pa makapagsalita si Dante, dalawang lalaki na nakasuot ng pormal na barong Tagalog mula sa National Bureau of Investigation ang humarang sa kanyang daan. Inabot ng isa sa kanila ang isang kulay kayumangging sobre kay Dante. "Mr. Dante Vergara," sabi ng ahente ng NBI. "Inilabas ng Department of Justice ang isang supina laban sa iyo para sa mga lumang kaso ng fraud at smuggling na kinasasangkutan ng kumpanya ng iyong pamilya." Napatitig si Dante sa sobre sa kanyang kamay habang si Mireya at Danica ay napatingin sa kanya nagmay matinding pagtataka at bighati. Isang hapon habang ang araw ay unt-unting lumulubog sa likod ng kabundukan sa Candelaria, dumating si Dante Vergara sa niyugan ng pamilya Villarreal. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit ng negosyante. Nakasuot siya ng simpleng puting kamisya de chino at maong. Tumingin siya kay Mireya na nakatayo sa may balkona, hinangkubo kasama si Lila na masayang naglalaro sa halamanan. Naglakad sina Dante at Mireya sa gilid ng maliit na bates sa ilalim ng mga puno ng niyog, ang mismong lugar kung saan sila naglalaro noong sila ay mga bata pa. Ang hangin ay amoy sariwang dahon at ang katahimikan ay binalot ng kanilang mga hakbang sa basang semento. "Mireya," simula ni Dante sa isang mahinang boses, "nakatanggap ako ng subpoena mula sa NBI. At nagdesisyon akong hindi na magtago o gumamit ng mga abogado upang takasan ng batas." Tumingin si Mireya sa kanya nang may pag-aalala. "Anong ibig mong sabihin, Dante?" "Narealize ko na sa loob ng 7 taon, pinulag ako ng galit at pagnanais na makaganti sa mga Almeda. Naging tulad ako ng mga taong kinamumuhian ko,
pag-amin ni Dante, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit nang makita kita sa korte, ang katatagan mo ang pagpili mo sa malinis na landas. Kahit walang-wala ka, naunawaan ko na ang tunay na lakas ay wala sa paghihiganti. Gusto kong maging isang lalaking malinis ang pangalan, isang lalaking karapat-dapat sa paggalang mo. Napatigil sila sa paglalakad. Tumingin si Dante sa mga mata ni Mireya. Inabot niya ang kamay ng babae at dahan-dahang hinawakan ang mga daliri nito. Ang init ng kanyang palad ay nagdulot ng isang matinding kilig at kapayapaan sa puso ni Mireya. Yumuko si Dante at dahan-dahang inilapat ang kanyang mga labi sa ni Mireya, isang matamis banal at tahimik na halik na puno ng pangako at respeto. Maghihintay ako sa iyo, Dante? Bulong ni Mireya, habang ang isang luha ng pag-asa ay pumatak sa kanyang pisingi. Bago pumunta sa sasakyan, pumasok si Dante sa kubo. Inalis niya ang kanyang lumang gintong relos mula sa kanyang pulso at inilagay ito sa ibabaw ng mesa sa tabi ng bintana. Ira, surrender ko rin ang buong kumpanya para sa investigasyon. Sabi niya kay Ate Danica na nakatayo sa pintuan. Iwan ko muna ito rito. Ang oras ay maghihintay sa atin. Sumakay si Dante sa sasakyan kasama ang mga ahente ng NBI. Pinanood ni Mireya at Danica ang pag-alis ng sasakyan patungo sa Maynila. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay simbolo ng paglilinis sa nakaraan at pagbubukas ng isang bagong bukang liwayway. Tumingin si Mireya sa relos na nakapatong sa mesa. Ang mahinang tunog ng mekanismo nito ay parang tibok ng pusong nagpapatuloy sa kabila ng dusa. At sa isang iglap ng panahon, ang mga araw ay mabilis na lumipas. 3 taon ang nagdaan. 3 taon ang mabilis na lumipas. Sa gitna ng malawak at luntiang niugan sa Candelaria, hindi na simpleng kubo ang nakatayo. Sa tulong ng komunidad at ng mga magsasaka, na itatag ni Mireya ang Bahay Kalinga, isang magandang kanungan na gawa sa kawayan at semento para sa mga kababaihan at batang biktima ng bathin sa pamilya. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng buhay. Naririnig ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa halamanan at ang amoy ng sariwang langis ng niyog na ginagawa ng mga kababaihan sa pangkabuha, yung proyekto nga binuo ni Mireya. Isang hapon nakatayo si Mireya sa tabi ng isang bagong dating na young mother na may sugat sa mukha at takot sa mga mata. Dahan-dahang lumuhod si Mireya sa lupa at inabot ang isang maliit na binhi ng niyog. Tingnan mo ang bining ito, banayad na sabi ni Mireya habang inilalagay ang binhi sa kamay ng babae. Kahit ibaon ito sa ilalim ng madilim na lupa at apakan ng ulan, lalabas at lalabas pa rin ito upang maging isang matatag na puno. Tulad mo, tulad natin. Pumatak ang luha ng babae, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon may ngiti ng pag-asa na sumilay sa kanyang labi. Lumapit ang 9 na taong gulang na si Lila, nakasuot ng malinis na pampublikong uniform ng paaralan at may hawak na medalya sa kanyang leeg. Mama, ako po ang nangguna sa klase ngayon? Yumakap si Mireya. Sa kanyang anak ang kanyang puso ay pumutok sa matinding kagalakan. Mula sa kabilang dako, lumakad si Ate Danica Aragon, hawak ang ilang opisyal na papeles ng shelter. Si Danica na ngayon ang Resident Legal Counsel ng Bahay Kalinga. Nagbibigay ng libreng serbisyo sa lahat ng ina na nangangailangan ng proteksyon. Habang nagpapatuyo ng mga papeles si Danica, nagkwento ito kay Mireya tungkol sa pamilya Almida. Si Gavino ay natitirang nakakulong sa pambansang bilangguan sa munting lupa matapos mapatunay ang guilty sa falsification at child abuse. Ang pamilya Almida ay tuluyang nabangkarota. Si Doña Severina naman ay nabubuhay na nag-iisa at mahirap sa isang malayang probinsya iniiwasan ng lahat dahil sa kanyang masamang reputasyon. Tumingin si Mireya sa malayo. Walang galit o pagnanais na magdiwang sa kanyang puso. Ang natitira na lamang ay malalim na habag sa mga taong piniling mamatay sa sariling kasakiman. Inabot ni Danica ang isang kulay kayumanging sobre kay Mireya. May dumating na malaking donasyon kaninang umaga para sa expansion ng Bahay Kalinga. Walang pangalan ng nagpadala, with may tatak ito ng Bureau of Corrections. Napatitig si Mireya sa sobre at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumibok sa matinding kaba at pananabik.
Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga puno ng niyog, nagpapakulay ng kulay ginto sa buong bukid. Isang matangkad na anino ng lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa dulo ng kalsada ng niyugan. Naglakad si Dante Vergara, pumasok sa malaking gawa sa Kaway, yang gate ng bahay Kalinga. Wala na ang mamahaling sasakyan, wala ang mga tauhang nakaitim, at wala ang matigas na mukha ng isang negosyan tingpuno ng galit. Nakasuot siya ng simpleng puting barong at maong bitbit ang isang maliit na bag at isang gawa sa kawayang kahon. Tumingin ang mga kababaihan at magsasaka sa kanya, ngunit si Bax Ben ay numiti ng banayad at tumango na tila nagbibigay ng pahintulot sa kanyang pagbabalik. Lumabas si Mireya sa balkonhe ng bahay Kalinga. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng gintong liwanag ng palubog, na araw huminto ang ikot ng mundo para sa kanila. Walang takot sa puso ni Mireya, walang pait at walang pangamba. Ang nakatayo sa kanyang harap ay hindi na ang lalaking gustong gumamit sa kanya para sa paghihigante. Ito ay isang lalaking nagdusa sa kanyang sariling kasalanan at nagbalik ng malinis ang kaluluwa. Lumapit si Dante sa ibaba ng hagdanan. Sa harap ni Mireya, dahan-dahang lumuhod ang dating mabilis at makapangyarihang negosyante sa malamig na malupog na ng niyugan. Mireya. Simula ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Natapos ko na ang 3 taong parusa na ibinigay ng batas sa akin. Isinuko ko ang lahat ng ilegang yaman ng aking pamilya. Narito ako ngayon hindi upang hilingin na mahalin mo ako agad, kundi upang mapasalamat. Dahil sa iyo nahanap ko ang tamang landas. Ang buhay mo ang naging liwanag sa madilim kong mundo. Bumaba si Mireya sa hagdanan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Dante at pinatayo ito. Tumayo ka, Dante. Banayad na sabi ni Mireya na may kasamang matamis na ngiti. Hindi mo kailangang lumuhod. Ang taong marunong tumanggap ng parusa at magbago ay karapat-dapat na tumayo ng mataas ang no. Inabot ni Dante ang maliit na gawa sa kaway, yang kahon kay Mireya. Sa loob nito ay ang lumang gintong relos na inilagay niya sa mesa 3 taon na ang nakalilipas. Gumagana na ito ngayon patuloy sa pag-ikot ng malinis at walang hinto. Mama, si Tito Dante po ba yan? Tumatakbong lapit ni Lila, may hawak na bulaklak sa kanyang kamay. Lumuhod si Dante at niyakap ang bata habang si Lila ay masayang tumawa. Inabot ni Dante ang kamay ni Mireya at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman nila ang purong kilig at kapayapaan sa kanilang mga puso, isang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng respeto, katapatan at pagpapatawad. Naglakad silang 3 sa gitna ng malawak na niyugan habang ang mga ibon ay naway umaawit sa pagtatapos ng hapon. Si Lila ay tumatakbo sa kanilang unahan habang sina Mireya at Dante ay magkahawak kamay na naglalakad sa ilalim ng mga puno. Tumingin si Mireya sa kanyang lupain sa bahay Kalinga at sa kalangitan. Narealize niya na ang tunay na tagapagligtas ng kanyang buhay ay hindi si Dante, hindi si Danica, at hindi ang mga tao sa paligid niya. Ang tunay na nagligtas sa kanya ay ang sarili niyang lakas ng loob. Bilang isang ina ang apoy sa kanyang kaluluwa, na hindi kayang patayin ng kahit anong dilim. Sa ibabaw ng maliit na burol na nakatanaw sa buong niyugan ng Candelaria, nakatayo ang isang simpleng bangkong gawa sa kawayan. Doon nakaupo si Mireya Villarreal, habang ang hangin ng hapon ay banayad na humahap sa kanyang buhok. Sa kanyang tabi ay ang kanyang 12 taong gulang na si Lila na masa, yung nagbabasa ng libro, at si Dante na tahimik na nag-aayos ng mga gamit sa pagsasaka para sa kooperatiba ng niyog. Ang buhay ay hindi naging mabilis o madali, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bawat hininga ni Mireya ay puno ng malalim at walang katapusang kapayapaan. Pinatawad na ba niya ang pamilya Almida? Opo. Pinyatawad na ni Mireya si Gavino at si Doña Severina. Hindi dahil nararapat silang patawarin o dahil nalimutan na niya ang sakit ng nakaraan, kundi dahil na-realize niyang ang pagpapanatili ng galit at puutso sa puso ay tulad ng pag-inom ng lason habang umaasang ang iba ang mamatay. Pinakawalan niya ang galit upang tuluyang maging malaya ang kanyang kaluluwa.
Samantala ang batas at ang tadhana ang nagparusa sa mga nagkasala. Si Gavino ay nananatiling nagdurusa sa loob ng pambansang bilangguan na wala ng kayamanan, dignidad at pamilya. Si Doña Severina naman ay nabubuhay na nag-iisa sa isang munting kubo sa malayo. Walang sinumang dumadalaw at walang natitirang alahas kundi ang pait ng kanyang sariling konsensya. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Nahanap ni Mireya ang tunay na kapayapaan, hindi sa piling ng isang mayamang lalaki, kundi sa sarili niyang lakas at sa paglilingkod sa kapwa. Ang bahay Kalinga ay naging tahanan na ng daan-daang ina at anak na muling nakatagpo ng pag-asa. Si Dante naman na naglingkod sa kanyang parusa at isinuko ang lahat ng illegal na yaman ay gumagawa na ngayon bilang isang simpleng tagapamahala ng kooperatiba ng mga magsasaka ng niyog. Ang kanilang pag-ibig ni Mireya ay hindi na nakabase sa kapusukan ng kabataan o sa mga pangako ng tagapagligtas, kundi sa malalim na respeto, pagkakapantay-pantay at tahimik na pagsasamahan. Ano ang aral na iniiwan ng kwentong ito para sa bawat tagapakinig? Ang utang na loob ay isang magandang katanghian ng kulturang Pilipino. Ngunit kailanman ay hindi ito dapat ginagawa ang tanikala upang itali ang isang tao sa dusa, pang-aapi at bauhan. Walang sinumang babae ang obligadong manatili sa isang tahanang pumapatay sa kanyang pagkatao sa ngalan ng tradisyon o obligasyon. At sa lahat, ipinaalala ng buhay ni Mireya na ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay ang pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak. Sa harap ng kasakiman, panggigipit at kadiliman ng isang ina na andang lumaban para sa kanyang dugo at laman, ay kayang gumiba ng kahit anong pader ng kasamaan. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa dakong kanluran, nagpapakulay ng kulay rosas at ginto sa kalangitan ng Kandelarya, inabot ni Dante ang kamay ni Mireya. Tumingin si Mireya kay Lila, na numiti sa kanya. Hindi na kailangang magtanong pa si Mireya kung ano ang magiging bukas. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang buhay, ay hindi na hawak ng iba, ito ay kanya malaya at puno ng liwanag.